Maraming mga plano ang isasagawa. Ano-ano kaya ang mga plano ito? Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga pangyayari sa abot kamay na pangarap. Dahil nga pagkatapos ni Zoe dalawin ang mami Moira niya sa kulungan, dumiretso siya sa Apex Hospital. Dahil kailangan niya nang simulan ang pinaggagawa ni Moira sa kanya. Kailangan niyang makuha ng tuluyan ang loob ni Dax para makalabas na ng kulungan ang mami niya. Hihilingin niya nga kay Dax na tulungan siya nito, na kailangan bumaliktad si Dax. Kailangan nga sabihin ni Dax sa korte na walang kasalanan si Moira sa pagpatay nito kay Don Pepe. At sabihin ni Dax na si Balahadja lang ang may planong pumatay kay Don Pepe. Pinagmamadali na din kasi ni Moira si Zoe sa mga plano nilang mag-ina. Para daw kapag nakalabas na si Moira ng tuluyan, sila ay magsasama ng mag-ina sa labas. Hindi na nga nagdalawang isip si Zoe. Gagawin niya nga ang lahat para sa mami niya. Nung makarating na nga ng Apex si Zoe, agad niya ngang pinuntahan si Dax. Para kunyari nga ay check niya ang lagay nito. At para na din daw makapagpasalamat siya dito kay Dax. Dahil dinamayan daw siya nakaraan nung umiiyak itong si Zoe. Nung nakaharap niya na nga si Dax, kinamusta siya ni Dax at sinabihan niya naman ito na okay na siya. Dahil nailabas niya na lahat ng mga problema niya. Humingi din siya ng pasensya kay Dax dahil sa pagsusungit niya daw dito nung nakaraan. Ngumiti naman si Dax sa kanya at tipong kinikilig nga ito kay Zoe. Maya-maya, nung magpapaalam na nga itong si Zoe para lumabas na sana ng kwarto nito, bigla niyang hinawakan ang kamay ni Zoe. At sinabihan niya ito na sana daw pagbigyan siya nitong si Zoe. Naipakita niya nga dito kung gaano niya kamahal si Zoe. Dahil hindi daw magsisisi si Zoe dahil bubusugin niya daw ito ng pagmamahal niya. Natahimik naman si Zoe. Tinitigan niya itong si Dax. Hindi alam ni Zoe na nahuhulog na nga siya sa mga sinasabi ni Dax sa kanya. At yun nga ang totoo. Nahuhulog na nga siya dito kay Dax. Ngunit ayaw niya nga lang tanggapin na napapamahal na siya kay Dax. Bigla siyang nag-isip, kailangan niya ngang gawin ang plano nila ng mami niya. Maya-maya, sabi ni Zoe, pag-iisipan ko Dax, at lumabas na siya ng kwarto. Samantala, sila Annalyn sa isang hallway, kausap niya ang mga kaibigan niyang nurses. Pinag-uusapan nila si Doc Carlos. Kung saan daw kaya posibleng magpunta itong si Doc Carlos sa ngayon. Paano daw ito mabubuhay kung wala na daw itong trabaho? Dahil natanggalan na din ng lisensya sa pagiging doktor si Doc Carlos. Maya-maya, sabi ng isang nurse na sigurado daw siya na andito lang si Doc Carlos sa paligid. Nagmamasid nga lang daw ito. At malamang daw kay Harry ito unang pupunta. Dahil si Harry lang naman daw ang nag-iisang anak nito at pamilya nito dito sa Pilipinas. Nag-isip naman si Annalyn habang pinakikinggan niya ang mga kaibigan niya. Bigla niya naisip si Harry. Paano nga ba daw kaya kung itinatago nga ni Harry si Doc Carlos para tulungan ang tatay nito? Maya-maya, sinabihan ni Annalyn ang mga kaibigan niya na hindi naman daw siguro gagawin ni Harry na itago niya ang daddy nito. Dahil galit daw si Harry kay Doc Carlos. Nagsabi naman sila Nurse Ivan at Karen na may punto ka naman doon, Doc Annalyn. Pero malay mo lang naman, nagbago na isip ni Harry. Pinatawad na agad nito si Doc Carlos at nanahimik itong si Annalyn. Samantala, si Eric, pagkatapos niya makausap si Giselle tungkol sa pag-alis niya ng Apex dahil babalik na daw siya ng Amerika, sinubukan niyang puntahan si Moira sa kulungan. Dahil may iba siyang plano dito, para hindi malaman ni Giselle ang tungkol sa ginawa niya sa Apex. Lilituhin niya nga sila Giselle, kaya tutulungan niyang makalabas si Moira sa kulungan.
Nang makaharap niya nga itong si Moira, nagulat si Moira nung makita niya nga itong si Eric. Habang nakangiti naman itong si Eric. Maya-maya, nagsabi si Moira na ano daw ang ginagawa ni Eric sa kulungan. Bakit daw ninalaw siya nito? Ano daw ang pakay nito sa kanya? At bakit biglaan ang pagbisita nito? Nagsabi naman si Eric na nandito ako para tulungan ka, Moira. Nagulat naman si Moira sa narinig niya dito. Hindi siya makapaniwala na gagawin yun ni Eric sa kanya. Nagsabi pa si Eric sa kanya na bibigyan kita ng pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas para makalaya ka. Ayaw mo ba? Nagtataka talaga si Moira kay Eric. Sa isip ni Moira, mukhang may ibang pinaplano daw itong si Eric. Kaya siya nito tutulungan. Maya-maya, sabi ni Moira, hindi ako tatanggi dyan, Eric. Alam mo naman na gustong gusto ko na makalabas dito. Pero ano ba talaga ang pakay mo o plano? Bakit mo ginagawa yung ganito sa akin? Akala ko ba galit ka sa akin? Ayaw mo pa nga makipagtulungan sa akin dati. Nagtataka lang talaga ako sa'yo. Hindi naman sinabi ni Eric kung ano ang plano niya. Bagkus, sinabihan niya lang si Moira na wala akong ibang plano, Moira. Gusto lang talaga kitang tulungan. At yun lang. Pero kung ayaw mo, madali naman akong kausap at tumayo na nga itong si Eric. Maya-maya, nagsabi si Moira na sige, ikaw nang bahala at umalis na nga itong si Eric. Samantala, sa Apex, dahil sa naghahanda na nga itong si Justin sa plano nila ng Daddy Eric niya, may iwan siya dito sa Pilipinas at babalik naman ng Amerika ang dad niya. Kinausap na ni Justin si Giselle dahil wala naman daw siyang pagpipilian, kundi sumunod na lang sa plano ng daddy niya. Tinanong ni Justin si Giselle kung sigurado ba daw ito na gagawin itong lahat para lang makapag-ayos silang dalawa. Nagsabi naman si Giselle na matagal na niyang sinabi lahat gagawin niya. Makabawi lang siya dito kay Justin. Ngumiti si Justin habang nakatingin kay Giselle. Maya-maya, sabi ni Justin, gusto kong tanggalin mo sa Apex si Zoe. Nagulat itong si Giselle sa gustong ipagawa ni Justin. Nagtanong si Giselle kung bakit gusto ni Justin ipatanggal si Zoe. Ano nga daw ba ang meron? Sabi ni Justin, basta ayaw ko lang kay Zoe. Hindi ko kasi siya gusto makasama dito sa Apex. Ano, kaya mo ba ang pinapagawa ko? Tanong nga nitong si Justin. Pero kung hindi mo naman kaya, okay lang naman sa akin. Madali naman akong kausap. Maya-maya, sabi ni Giselle, susubukan ko Justin. Pero kasi, kailangan ko munang kausapin si Obeng. Tungkol dito. Maya-maya, tumayo si Justin at sinabi niyang, sige, aalis na ako. Sabihan mo na lang ako kapag nagawa mo na. Napakadami nga ng plano nitong mag-amang si Justin at si Eric. Ano kaya ang magiging kahinatnan ng mga plano nila? At kapag nakalabas na nga itong si Moira, ay ano na naman kaya ang mga kasamaan na mangyayari dito sa Abot Kamay na Pangarap? Yan nga ang mga dapat nating abangan sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!